Hi, this is Jim Aquasalt and at ngayon, pag-aaralan natin itong foolproof marine aquarium. Ano ho ba ibig sabihin ng foolproof marine aquarium? Ito ay ang isang marine aquarium na nakakasiguro tayo, mabubuhayan tayo ng mga isda. Alam ninyo, maraming hindi nakakaintindi ng mga prinsipyo ng marine aquarium. At sila ay nagkakaroon ng mga problema sa pag-aalaga ng isda. So, ito ang foolproof marine aquarium in Filipino. Okay, so dito pag-aaralan natin ang napakaraing bagay at ito ay ang part 1 dito sa ating pag-aalaga at yon ang pagtataguyod ng biological filter. Ika nga ay backbone of a successful marine aquarium. Kung wala kayong biological filter, hindi kayo mabubuhayan ng isda. Malamang sa hindi, pagkaraan lamang ng ilang araw na nandigay ninyo ang isda sa aquarium, siguradong wala na yon. Ngunit, kung may biological filter kayo, tagal ng taon o habang buhay ang mga isda. Kaya ng buhay nila sa dagat. Maaring napakahaba. Ngunit, kailangan nating matutunan ang biological filter at paano pagtataguyod nito. Sapagkat ito ay ibang-iba sa freshwater system. Sapagkat sa freshwater na aquarium, halos hindi kailangan ito. No? So dito, tunghayan natin, ano ba ang background kung bakit may kailangan ng biological filter. Alam nyo, ito ay isang graph, yung nasa ilalim ang number of days at yung nasa vertical side naman ay kung ano ang concentration, part per million, ng mga duming nag-accumulate sa aquarium. So magsisimula tayo sa day 0, wala pang dumi, bago pa lang lagay ang isda. Ngunit pagkaraan lang ilang araw, ito ay dudumi na at iihi at yung dumit ihi niya pati yung mga hindi nakaing pagkain ay ide-decompose ng bakterya. So, bakterya ang pinagmulan nito, ngunit kailangan nating makontrol kung anong klase ng bakterya at kung paano tatanggalin ng bakterya ang ammonia. So dito nakikita natin na pagkaraan ng ilang araw, tataas ang ammonia at ngunit yun ay babagsak at magiging nitrite, N-I-T-R-I-T-E. Ang ammonia at nitrite ay parehong nakalalason sa isda. Kaya nga pag ilang araw pa lang at walang proper bacterial population ang inyong aquarium, aabot na sa toxic levels o nakamamatay na level ang ammonia at nitrite. So, dito pag-aaralan natin na kinakailangan talaga mag-culture tayo ng proper species ng saltwater bacteria para i-handle nila ang ammonia at nitrite. So, pag tagal-tagal, ang nitrite, ay i-handle din ng ibang klaseng bacteria para maging nitrate. Okay? Tandaan natin, ammonia, yan ay toxic. Kahit sa napakaliit na amount, pati nitrite, toxic. Pero ang nitrate na mag-accumulate over time ay end product ng decomposition at hindi siya ganong nakalalason sa isda. So nakikita ninyo yung ikatlong graph, ito yung nitrite, Ang nitrite ay nagiging yan ang nitrate. Pag tagal-tagal, yan ay aakyat sa aquarium ninyo, ngunit huwag kayong mag-alala pagkat hindi naman yan nakakalason. Ngunit nakakasira nga lang ng kalidad ng tubig natin, kaya pag hinayaan nating sumobrang taas naman yan, medyo magkakasakit yung isda kung hindi sila ganong katibay. Okay, so ang concentration natin talaga ay yung ammonia at nitrite. Ngunit ang nitrate ay mareremedyohan lamang ng water change. Siguro sa isang buwan, pwede nyo palitan
1/4 nung aquarium at hindi naman naaabot sa napakataas na nitrate levels. Pero ang ammonia at nitrite, gaya ng aking nasabi, ay makokontrol lamang kung mag-aalaga tayo ng bakterya. At ang pag-aalaga ng bakterya ang hindi naiintindihan ng karamihang nag-aalaga ng aquarium. Okay? So, tandaan natin, ammonia at nitrite ay deadly, ngunit ang nitrate ay hindi deadly. So, ayun ang target natin. Magkaroon tayo ng bacterial population na magbibigay ng nitrate. So, sa pag-aaral nila, nakita nila na ang bacterial population na re-reach around 5 to 6 weeks na kung saan safe na ang ammonia at ang nitrite levels. Okay, gaya na akin nasabi, ang nitrate ay hindi naman mahalaga. So, kailangan mag-antay tayo ng 5 to 6 weeks bago bumagsak ang ammonia at nitrite. So, i-culture natin ang bakterya at hindi ko sinasuggest na i-culture natin sa aquarium mismo, gaya ng sinasabi ng karamihang mga libro. Hindi. Pwede natin i-culture yan separate sapagkat alam ninyo, ang pagsiset-up ng aquarium ng saltwater ay madali lang. Ngunit ang pagkukulture ng bakterya, pwede natin gawin yan sa ibang lugar. Dito, pakikita ko, gagawin natin yan sa isang maliit na 3-gallon bucket lamang o timba. Okay? So, habang minamature natin itong bakterya sa timba, kailangan naka-advance tayo ng 5 to 6 weeks. Mas preferable na para sigurado 6 weeks bago natin i-set up yung aquarium at gawing exhibit yung aquarium. Okay, so 6 weeks in advance, gawin na natin 6 weeks. Kailangan nakapag-culture na tayo ng bakterya. Kung wala ito, ay magka-crash lamang ang ating system at hindi mabubuhayan ng isda ang ating aquarium. So nakikita natin sa graph na to, dito nga 50 days bago mag-zero, pero safe na yan. At 6 weeks or 42 days, makaraan nating i-culture, simulang i-culture ang bakterya. Okay, so maya-maya ay pakikita ko sa inyo paano natin sisimulan ang day 0 na tinatawag. At mag-aantay tayo ng 6 na linggo para tumubo ng maayos ang bakterya sa ating aquarium. Yung ibang tao nagre-rely sa instant bacteria na nabibili over the counter. Ang problema lang doon ay yun ay may short shelf life o maiksi lang ang buhay sa shelf, sa tindahan. Nanggaling pa yan karamihan sa Amerika. Kaya nakainan yan yung shelf life. At problema, hindi pa siya nakadikit doon sa ating biological media. So, ang pakikita ko sa inyo, maya-maya, ay ang siguradong paraan ng pagpapatubo ng biological media culture. Okay? So, dito, ito ang ating gagamiting biological media. Napakamura ho nito. Ito ay isang black nylon fish net. Mas pinili ko to sapagkat napakamura nito sa Divisoria. Ito ay siguro 30 pesos lang, 1 metro na. At hindi nyo kailangan ng ganong kalaking kadae sa isang maliit na aquarium. Ngunit ang pwede rin natin gamitin ay Siporax o kaya ay yung tinatawag nating plastic biological media. Ngayon, bukod sa napakamura, itong klase ng nylon net na ito ay habang buhay. Kahit ilang dekada na, nariyan pa rin yan. Hindi siya nagde-deteriorate. So, pwede nyo gamitin paulit-ulit. So, napakamura, napakaliit ng investment.
Ang investment lang talaga nyo sa biological filter ay oras. Yung sinatawag nating 6 weeks na irarun ninyo at patutubuin ang bakterya dito. Dito, gustong-gusto ng bakterya tumubo. Bukod sa kulay itim, sa pag-aaral, sabi nila, pag dark daw ang media, yung iba naman ginagamit foam. Pwede rin foam. So, parehong paraan. So, dito pakikita ko paano patutubuin ang bakterya dito sa nylon net na to. So, ito ay isang salt water sa loob ng timba na ginawa na natin o kinuha natin sa aquarium. Okay, isang timba lang kailangan natin. At siguraduhin lang natin na ang salinity ay nasa 1.020. So gagamit tayo ng simple floating hydrometer para makita natin na ang salinity ng ating tubig ay nasa tama sapagkat ang ating pinatutubo ay saltwater bacteria, hindi ho fresh water, hindi ho pwedeng galing sa lupa yung bacteria. Ito ay kailangan saltwater species na tinatawag nilang Nitrosomonas at Nitrobacter in salt water. So, sisiguraduhin natin tama ang ating salt water sa specific gravity na 1.020. Okay? So, pag nasigurado na nating tama ang salinity ng ating salt water, pwede na tayo mag-proceed sa pagpapatubo ng bacteria. Dito, kukuha na tayo ng bacteria. Saan tayo kukuha? Sa isang existing na aquarium. Maaaring ibang aquarium ninyo, o aquarium ng kaibigan ninyo, pwede na ninyo hiramin ang ilang mga bato. At pakikita ko sa inyo paano tayo kukuha ng correct species of bacteria. Gaya ng aking nasabi, kailangan saltwater aquarium ang pinagkunan. Pwede rin sa dagat mismo. Kuha lang kayo ng mga batong nasa ilalim ng tubig ng dagat. So dito, ang pinili ko ay kukuha ako ng live rock. Ito ang ating live rock, medyo madumi. Ngunit yan ang gusto ko sapagkat punong-puno yan ng bakterya. At sigurado ako sa species ng bakterya. Ngayon, huwag kayo matakot kung may sakit man yung pinagkunan yung aquarium sapagkat sa 6 weeks na patutubuin natin bakterya, patay na yung mga sakit na yan sapagkat wala silang host na isda. Okay, so magda-die out sila. So dito, babrushin ko lamang ang live rock sa salt water. Siguraduhin yung salt water. At never nyo dapat ilalagay itong live rock sa fresh water. Kung hindi, patay ang bakterya niyan. So ito, kinukuha ko na yung bakterya sa live rock. So brinash ko yung live rock sa salt water na tama ang salinity. Okay, so basta makuha lang natin. Karamihan ng aerobic bacteria doon sa outside nung live rock. Nakikita nyo dito, medyo dumudumi na ang tubig natin at yan ay puno na ng bacteria. So 100% sigurado ako, buhay na buhay. Ang bakteryang yan, hindi gaya ng instant bacteria na binibili ninyo na mayroong short shelf life. So dito, sa paraan nito, sigurado tayong makakapagpatubo tayo ng tamang species at tamang concentration. So paano natin gagawin yan? Lalagyan natin ng aerator itong timba natin. Mag-iipit lang tayo ng pabigat doon sa dulo ng air hose. At ating kung ilalagay ang air hose dito sa ating timba para may aeration. Sapagkat aerobic ang bakterya at kailangan nila ng hangin. Okay? Kahit ganyan lang ang hangin. Pwede na yan sa ganyang kalaking timba. Okay, so dyan tayo magpapatubo sa ating saltwater na timba. Okay, so ilalagay na natin ang ating piniling bacterial media na ating gusto ay nylon net, pero pwede ring foam na nabibili niyo sa pet shop or bioballs or Siporax kung may
pondo. Ano ho? So, pinili ko ito sapagkat ito para sa akin ang the best at pinaka-mura, affordable, pinaka-affordable ho na gamitin. Ano ho? So, meron ng media tayo sa ating timba ng salt water. Pinuulit ko, kailangan salt water ito. Siguraduhin ninyo tama ang salinity sapagkat pag mali ang salinity, patay ang bakterya. So, bubuhos natin dito yung mga in-extract nating bakterya dito sa live rock. Yan, tutubo na yan. So, dito ang ating day 0. Doon sa chart na pinakita ko kanina. Ano ho? At anong papakain natin dito sa bakterya? Kailangan may pagkain sila. Hindi naman sila tutubo ng walang pagkain. At dito, papakainin natin sila ng isang pirasong hipon. Okay, ayan ang hipon na ating gagamitin para pakainin ang bakterya para sila ay dumami. At ngayon, dito naman, isang paraan din ng pagkukuha ng bakterya. Pakikita ko sa inyo, ito rin yung tangke kanina na may mga invertebrates at nakikita niyo buhay na buhay lahat. Ano ho? Magsasipon ako ng buhangin at ilalagay ko sa maliit na container. Yung buhangin ay marairing bakterya yan. Okay, so nagsipon ako dun sa mas gusto ko dun sa mga lugar na madudumi. Ano ho? Pagkat mas sigurado akong punong-puno ng bakterya yung lugar na yan. Okay, so nasipon na natin ang tama na yung ganyang kadae. Ano ho? Ano ating gagawin? Kailangan natin ma-extract yung bakterya, ngunit hindi natin sasamahan ng buhangin yung timba na pinakita kanina. So, paano ko i-extract naman yan? Wala, kukuskusin lang ho nyo yung buhangin at lilinisin sa salt water. Kailangan ho, siguraduhin nyo na salt water talaga ito at hindi sa fresh water nyo lilinisin yung buhangin para hindi mamatay ang bakterya. So, ito, nakikita ninyo, medyo lumalabo na yung tubig sapagkat nase-separate na yung dumi sa buhangin. Ano? At yung tubig na yan ay punong-puno ng buhay na salt water bacteria. Ngunit, yan ay gagamitin lamang nating seed o panimula para sa ating bacterial culture. Dito, binubuhos ko na siya dito sa ating bacterial medium pinili na nylon net. Ito nga palang nylon net, ito rin yung ginagamit sa mga minsan sa mga naghahalaman, ano? Pang shade ng orchids. Ayun din yun. At ginagamit din yan sa mga fish pond ng tilapia, ano? Kaya napakamura niyan sa kumbaga sa fishing shops, ano? Okay, so nilagay na natin yung ating tinadtad na hipon sapagkat meron ng starter bacteria culture na practically ay libre. Pagkat kinuha lang natin sa isang existing na aquarium. So, nandun na yung hipon. At pagtagal-tagal, 6 na linggo, wala na sigurado yung hipon na yan kahit tignan nyo pa. Uubusin na yan ng bakterya. At sila, ang bakterya ay mga anak at didikit dito sa ating mga medium pinili. Kung yan man ay foam, Siporax, or bioballs, plastic bioballs. So, napansin niyo ang medium ginagamit ko ay laging non-calcareous. Hindi ako gumagamit ng buhangin or ng crushed coral. Sapagkat may mga disadvantages yan. At sa foolproof marine aquarium, kailangan based on synthetic, plastic, or yung mga hindi magre-react sa drugs na culture media. So, ito, ginagamit ko nylon. Sigurado ako, hindi ito magre-react sa ating mga ginagamit. Okay, so nandito, na-set up na natin. Nandito na tayo sa day 0. Papunta na tayo sa day 1 ng pagkukulture ng bacterial media. At dito, kung may test kit kayo, makikita ninyo, magpa-follow sa graph na yan.
ang tubo ng bakterya at ang kanilang decomposition process. Sigurado ako yan. Ginawa ko na ho yan ilang beses at pare-pareho ang result. Mag-i-spike ang ammonia, magiging nakalalasong level, susunod ang nitrite, at pagtagal-tagal, ang tinatawag nating nitrate na hindi naman nakalalason. At pag nag-zero na halos ang ammonia at nitrite, pwede na natin i-set up ang ating marine aquarium. So, ang ibang tao dyan, hindi agad nagsiset up nitong biological filter. Inuumpisa na agad yung aquarium. Mali ho yun. Kailangan 6 weeks in advance. I-culture muna natin yung bacteria. Sapagkat gaya ng aking sinabi, sandaling panahon lamang ang pagsiset up ng aquarium. Okay? So, ito, iiwan lang natin na umaandar ang air pump for 6 weeks. At sigurado tayo, pagkaraan ng 6 na linggo, pwede nang gamitin itong bacterial culture na ito. So, pagkaraan ng 6 weeks, babalikan natin ito at gagamitin natin itong bacterial culture na ating inaalagaan ng 6 na linggo. So, huwag kayong mag-shortcut dito. Hindi pwedeng 2 linggo, 3 linggo. Kailangan, siguraduhin nyo yung nasa 6. Yung iba, 5 linggo. Sabi nila, pwede na. Pwede siguro yan pag mainit yung panahon. Mas mabilis tumubo ang bakterya pag mainit ang panahon. So, sa ganitong paraan, mas makakasigurado tayo kaysa bumibili tayo ng instant bacteria na hindi naman tayo sigurado kung buhay pa yung bacteria ang naroroon o kung sigurado man, didikit sila sa ating filter media. Pero dito, kung dito lang nilagay nyo yung Siforax or Bioballs or foam, siguradong nakadikit dyan at tumutubo dyan ang buhay na saltwater bacteria at sa tamang species. Sapagkat yung makukuha nating bacteria dyan ay nag-mature na naturally. Okay, so ganitong paraan, iwan natin itong medyang ito at balikan na lang naman natin pagkaraan ng 6 weeks. Okay, hanggang sa susunod na kabanata, antayin ninyo ang part 2 nito.